Hello, welcome again to my channel, and this time we will solve another example of on how to use method of section under analysis of structure no sa statics of deformable bodies. So nakalimutan ko pala sabihin sa inyo sa first example, saan ba yan? Okay? So ang ginamit dito ay yung left side no. So try nyo gamitin si right side where fx is 0 na yan, ano? So, dapat pareha lang yung magiging sagot nyo sa mga member na to. Okay? Para lang matry nyo yung analyzation nyo kapag sa right side naman. Okay? So, solve tayo ng pangalawang question. Okay. So, determine the force in the member of DF. Ito, DF. No? DF DG, DG, ito G, and EG of the thrust shown. And tell whether it is in tension or in compression. So, yun lang yung pinapahanap, no? DF, DG, and EG. Okay. So, kung yan yung hanapin, madaling pwede tayong mag-section dito agad. So, yung reaction natin, meron tayong roller and meron tayong hinge. So, again, kung kaya i-solve yung reaction, solve muna natin yung reaction, no? Bago tayo mag-proceed sa sectioning kasi yun din naman yung kailangan natin siya, no? Sa section. So, si roller, again, meron tayo ditong pataas, AY. And si hinge, meron tayong pataas dito na, H na pala to, no? Sorry, point H pala. HY. Brain na lang natin. CHY. And then, si hinge, dalawa yung reaction niya, no? It's either pakanan o pakaliwa. Pero, katulad nung una natin example, walang horizontal force kasi nag-even, no? Therefore, magsisiro lang ulit siya, no? So, HX. So, equals to 0. Pag magsasummation ko ng forces dyan, along X, wala naman ibang horizontal. Katulad ng first example natin. Kung hindi pa napanood, no, panoorin nyo muna yung first example. So, 0 na rin si HX. And then, mag-moment tayo sa point A or H. Any of the two, pwede naman. No? So, mag-moment tayo sa point A. So, normally, A tayo nagmo-moment. Pero anywhere, no? A or H pwede. So, summation of moment at point A counterclockwise is positive is equal to 0. So, ang daming force. May 1,000, 1,4, 2,000, tsaka si HY. Again, si HX, wala siyang moment at point A, no? And ang distance nito, tigto 12. Yung AC, 12 feet, CE, 12 feet, EG, 12 feet, GH, 12 feet, and yung height ay 9 feet. Okay? Ayan. So, moment tayo at point A. Yung 1,000, iikot siya sa point A ay clockwise, no? So, 1,000 pounds times 12 feet. Yun yung perpendicular distance niya. 12 feet. Sorry. Baray na lang natin. 12 feet. Okay, and then yung 2,000 pababa din. So, iikot din siya sa point A clockwise. Si 1,000 pala, point A clockwise, no, negative pala si 1,000. Si 2,000, negative din. Iikot siya sa point A, clockwise din, negative din. Negative 2,000 pounds times yung distance sa point A sa 2,000, yung perpendicular distance, 12, 12, so 24 feet. So, feet yung isang kuwit na yan. Kung dalawang kuwit ay inches yon, no? And then, sa 1,4 naman, ay ikot siya sa point A, clockwise pa din. So, that is negative pa rin, 1,4 pounds times. Ang perpendicular distance naman niya, 12, 24, 36. No? 36. 36 feet. And then, lastly, yung HY, pataas. So, iikot siya sa point A, ayan na, nag-counter na siya. So, that is positive, no? Positive HY times sa distance, 1, 2, 3, 4, apat na 12 or 48. 48 feet. Wala nang iba.
equals 0. Then, si HY na yung positive na si HY, no? Lilipat na lang natin yung iba sa kabilang side ng equation. So, matitira si HY times 48 feet is equal to, yung negative 1,000 magiging positive 1,000 pounds times 12 feet. Yung 2,000 magiging positive 2,000 pounds times 24 feet. Yung 1,4 magiging positive 1,4 pounds times 36 feet. Okay, then divide both sides by 48 feet, no? So si HY will be equal to 1,000 times 12 plus 2,000 times 12 plus 2,000 times 24 plus 1,4 times 36 all over 48. Yon. So 2,300 pounds. So don't forget the unit, no? Okay? So yun yung HY. And then, para ma-solve natin, kita natin konti. Ayan, si AY, pwede na tayo mag-summation, kahit di na tayo mag-moment sa point H, no? Kasi, meron naman lahat na ng forces along Y ay given na except for AY. Pwede na tayo mag-summation of forces along Y where going upward is positive is equal to 0. So, ang pataas natin AY, pababa si 1,000, negative 1,000. Pababa si 2,000, negative 2,000 pounds. So, si forces to, no? And then, pababa ulit si 1,4, negative 1,4 pounds. And then, lastly, pataas si HY. So, positive siya, positive 2,3. Plus 2,3 pounds is equal to 0. So, wala naman ng ibang force dito sa y-axis. 1, 2, 3, 4, 5 lang. So, positive lang si AY and HY. Negative na si 1,000, 1,4, and 2,000 pababa. Ayan. Okay? And then, transpose lang, no? Transpose to. So, AY will be equal to negative 2,3 pounds. Transpose si 1,4. So, positive 1,4 pounds. Kahit wala na palang S yan, no? Ayan. Then, negative 2,000 magiging positive 2,000 pounds. Negative 1,000 magiging positive 1,000 pounds. And then, bali, 1,4 plus 2,000 plus 1,000 minus 2,3 is equal to 2,1. So, positive 2,1 pounds. Okay? So, yan. Meron na tayong reaction, no? May AY na tayo, meron tayong HY. Ito si HX. So, wala na kasing ibang forces na horizontal. So, HX is 0. Okay? So, proceed na tayo sa sectioning. So, ang hinahanap natin, DF, DG, and EG. Yan ang DF, EG, and EG. So, dyan na tayo si section. No? So, magsi-section na tayo dito. Section. Yan. Normally, no, para mas madali mag-solve, kukunin mo yung side ng section na onti lang. Compare sa madami. Diba? So, kung dito, sa left side, madami yung forces. 3. Sa right side, 2 lang. No? Si 1,4 tsaka si HY. Tapos yung tatlong dito, force na lalabas kapag hinati yung member. Kaya, mas magandang diyan tayo mag-section. No? Ayan. Pero again, dapat, ang sagot nyo dyan sa section na yan ay equal sa kabilang section. So, yun yung nyo, itry nyo mamaya. No? Sa pagkatapos ko isolve tong right side, try nyo yung kabila. Para din, no? Masanay pa kayo lalo sa sectioning, sa moment and summation. Okay, so itong
left side ang kunin natin. Okay? So, copy ko na lang buo to. Copy. Yan, dito natin ilagay. Paste. Yan. So, yung kabilang side na lang yung ano natin, no? Gagawa natin ng section. Yan. So, buburahin ko to. Yan. Buburahin ko to, no? Kasi, yan. Dito tayo mag-section sa kabila. So, buburahin ko na to. Yan. So, mag-a-assume ulit tayo kung anong mga forces ang lalabas. So, halimbawa ito, pakanan, pakaliwa pala. Sorry. Ito ay pababa to, no? So, pataas. And ito ay pa-kontra. Pakanan. So, ano siya, no? Compression siya sa point G. Ito ay tension sa point G. Ito tension sa point F. Tingnan natin yung lettering. DF, DG, EG. Ito na yun. Ito na yun. DF, DG, tsaka EG. Tatlo. So, again, assumption ulit yan. Kapag nag-negative yung sagot natin dyan, meaning mali yung assumption ng arrow, so, babalik rin lang natin tension or compression. Okay. So, may diagonal ulit tayo, no? So, meron tayong slope ulit na 9 pataas, tapos 12. 9, 12. Yan. So, kung kinuha yan, so, dun sa given, no? Ito, 9 height, tas ito ay 12. 9, 12. So, that is also your slope. So, ang ano niyan ay hypotenuse ng 9, 12, square root of 9 squared plus 12 squared. Ilan kaya? 15. Sakto pala, no? 9, 12, 15. So, ayusin lang natin yung 15 na, no? 15. DG. Ito ay 15. Dito na lang yung DG. Okay, so meron siyang X and Y component. Orange na lang. So, si DG, meron siyang Y component. So, DG times yung Y niya, 9 over 15. Tapos, meron siyang X component na DG times 12 over 15. 12 over 15. Ayan. Okay. So, pwede na ulit natin isolve si DG using summation of Y. Ayan. Nakita na natin agad na medyo mali yung assumption natin. Okay. So, kung dito, kung nakita nyo na mali yung assumption nyo, pwede nyo naman na baguhin agad-agad yung assumption nyo para positive na yung sagot. Kasi, tingnan nyo yung DG. Pataas. Yung HY, pataas din. So, walang magne-negative yung solve natin sa DG. So, yan. So, kung gusto natin, ipa-compression na natin yung DG. So, pwede naman din, no? Yan, tingnan natin. Tatanggalin nga lang natin ulit yon. Nasaan na ba yung HY natin? Ilan yung HY natin? 2, 3. Ilagay lang na natin. HY is 2, 3. Sige. Try lang natin na mali yung assumption natin. Ay, meron pa pala tayong pababa na 1, 4. Baka tumama. Tingnan natin. No? Sige. So, mag-summation tayo ng forces along Y. Pataas is positive equal to 0. So, again, baka tatanungin nyo, bakit pa mag-summation sa forces along Y? Kasi, ang Y lang natin, DG, yan yung unknown natin. Meron tayong 1, 4 na given. Meron din tayong sa Y na 2, 3 na given. So, masosolve natin agad si DG kasi siya lang yung unknown. Kapag nag-X ka, summation of X,
Hindi mo alam si DF, hindi mo alam si EG, hindi mo rin alam si DG. So, wala kang masasolve noon, no? So, kaya nag-summation of y tayo. So, pataas, DG times 9/15. Pababa, 1/4 minus 1/4 plus HY pataas, 2/3. So, wala naman ng iba, equals to 0. Wala na ibang force along Y. So, solving for DG, so, lipat natin yung 2/3. DG times 9/15 is equal to negative 2/3. Then, negative 1/4 plus positive 1/4 siya kasi positive 1/4. Transpose natin. Pounds, no? Naka-pounds yan. Then, divide both sides by 9 over... Tayo na magando. 9/15. Divide both sides by 9/15 para mawala, no? Cancel. So, DG will be equal to negative 2/3 plus 1/4 divided by 9/15. So, that is negative 1/5. So, yun nga, no? Negative yung sagot. Negative 1/5 pounds. Dahil negative yung sagot natin, meaning mali yung assumption natin na tension sa point G. Diba? Hinahatak niya si point G, tension. So, mali. So, dapat ay compression. No? Dapat, ang DG natin is 1/5 pounds in compression. So, dapat naka-compress siya. So, compression yung DG. So, ngayon, mali assumption natin. So, dapat babaguhin natin yan. No? Copy natin. Bago tayo mag-start ulit ng mag-summation, no? Kailangan baguhin muna natin yung unang assumption natin. Para hindi tayo malito. Okay. Copy. Paste. Yan. So, burahin lang natin yung assumption natin. So, malito. Dapat compress, no? Compression siya. Yung DG natin, compression. So, wag nyo na burahin yung isang assumption kasi okay lang yon. Ito lang yung bago natin. So, si DG ay compression pala. Dapat. So, meron tayong 9, 12, 15. So, again, meron siyang X component tsaka Y component. So, yung X component niya pa kanan, DG times 12/15. And ang isang component niya pababa. So, nabaan ko lang, no? Para hindi masyado congested. So, DG times 9/15. Okay. Then, tsaka tayo mag-solve. So, si DG meron ng sagot 1/5. Compression. No? Kinompress na natin. Actual na yan. Kasi kapag hindi nyo binago ulit yung FBD natin na actual, DG, magkakaroon ng effect sa DF tsaka sa EG. So, mamamali na kayo ng direction agad nun, no? So, ito pinaka-safe na gawin. Pag mali assumption, baguhin nyo gawa kayong bagong FBD kung meron pa kayo isa-solve na ibang assumption direction, no? Ayan. So, katulad kanina, pag sa first example natin, no? Inauna nating example, kapag nag-summation of X tayo, wala pa rin si EG, wala pa rin si EF. So, mag-moment ulit tayo. So, hanap tayo ng point na pwede mag-moment na matatanggal yung isang unknown, no? Or iba pang forces. Which is ito, yung may diagonal, lagi tayo dito nag-moment. Saan yung point ng DG? Sa point G. So, mag-moment tayo dyan sa point G kasi wala na yung value si DG. Kasi wala siyang perpendicular distance.
Si 1, 4, mawawala din kasi nasa point G siya. No? Kumbaga diretso siya sa point G, wala rin siyang perpendicular distance, wala siyang moment. Si EG din, wala din yung moment. Si HX, wala ding moment. Kung meron mang value yan, pero 0 din naman siya. No? Pero ano siya eh, along point G siya, so wala siyang moment. HY na lang. So ang moment na lang natin si HY, tsaka si DF. So masosolve na natin agad yung ano dyan, yung DF. No? So kapag sa summation tayo ng moment at point G where counterclockwise is positive is equal to 0. Okay? So, si HY, iikot siya sa point G that is counterclockwise, that is positive. HY times perpendicular distance niya, 90 degree, no? Angle, 12 feet. And then, si DF, iikot siya DG, sa point G, si DF, no? Counterclockwise din. Positive ulit. DF times, ang perpendicular distance niya ay ito, no? 9 feet. Equals 0. Sorry, sobra pala yan. So, sa HY is 2, 3. So, pag nilipat natin to, na sinabi yung HY, matitira si DF times 9 feet is equal to HY ay 2, 3. Negative, no? Transpose natin eh. Pounds times 12 feet. Then, divide both sides by 9 feet. So, si DF ay negative. Negative 2, 3 times 12 all over 9. Negative 306 366.667 366.6667 pounds. So, negative. Meaning, again, mali yung assumption na DF na tension siya sa point F kasi hinihila niya si point F, no? Tension. So, meaning dapat compression siya. So, ang DF natin is positive 3066.6667 pound compression. So, dapat compression. So, babaguhin natin yung FBD, no? Or, dahil isang arrow lang naman siya, DF dapat compression. So, pwede naman natin baguhin ng color na lang na ang assumption ay blue, ang actual ay red. No, actual na yan, ang red natin. So, pakana, no? Pakana na si DF. Yan. Okay? So, may value na kay DF. And then, pwede na natin isolve si EG. Na pwede na tayo summation of forces along X. Summation of forces along X going to the right is positive is equal to 0. So, pakanan na si DF, di ba? So, positive na si DF. Pakanan si plus DG times 12 over 15. Ano pa? Si EG, pakanan, plus EG. HX, 0 naman. So, kahit hindi na natin ilagay, no? Equal to 0. So, susolve natin si EG. So, EG is equal to negative DF minus, lipat natin ito si DG, negative DG times 12 over 15. May value na tayo dyan. Si DF is 30666 and DG is 15. So, ED is equal to negative 30666. 306.6667 pounds sa DF. No, negative to, kaya negative. Minus DG. Ang DG natin ay 15. Kanina, no? Ano ba yung DG natin? Ito, 15. Minus 15 times 12 over 15. So, kita natin, magni-negative din si ED. No? Ayan na, negative na to, no? Negative 30666 minus 15 times 12 divided by 15. So, that is, ulit tuloy.
3066.6667 minus 15 times 12 over 15. Yan. Negative 426.6667. 426.6667 negative pounds. Meaning, mali ulit yung assumption natin sa EG. So, hindi ED. Mali. EG ito, EG. EG, EG, EG. Yan. EG yan, EG yan, EG yan. Yan. Negative, meaning, mali yung assumption ulit natin ng EG. So, dapat, hindi siya compression sa G. Dapat pala siya ay tension. Pakanan, no? Ihatakin niya si point G, tension, EG. Ayan. So, ang sagot natin ay positive in tension, no? Ang EG natin is positive for 266.6667 pounds. Again, EG natin ay tension. Inahatak niya si point G. So, in tension. Okay? Ayan. So, yan lang naman hinahanap. Tatlo lang. No? Kapag sectioning. Kasi, doon talaga ginagamit si section. No? Kapag may certain member lang na pinapahanap sa truss. Ayan. Again, ito, no? I-try nyo to. Challenge yan sa inyo. Yung left side. Itong left side naman, try nyo i-solve yung DF, DG, EG. So, dapat same pa rin yung sagot nyo. No? Sa sagot natin dito. Same din ng tension and compression. So, parehang-pareha dapat yung sagot yan. Okay? So, try nyo yun para mas malalim pa yung understanding nyo dito sa method of section. Okay? So, thank you and good luck.